Hello guys! For today's video, bababa lang naman ako dun sa Shoppers saka sa TNT. Bibili ako ng Sambucol, yung pang cup syrup na nirecommend ni Crystal sa akin. Yun daw yung tinitake nila, pati daw sila Kuya Mark Carino. Super effective daw siya sa mga may ubo. Dahil si Harold kasi nag-start na rin siya mag-ubo-ubo. Tapos parang ako kahapon, ina-atching, tapos inuubo din dahil nga siguro nag-cook ako nung 24 and 25. Hindi ko natiis. Kasi nga, doon sa bahay nila tita din, pati nila tita Beth, yung soft drinks nila doon or yung soda nila is coke na malamig. So, syempre, holiday season, parang nabuyo akong mag-coke din instead of mag-hot water lang ako. Kasi nga, di ba, nagka-flu din naman ako nung first week ng December. So, si Harold masama ang pakiramdam, pero pumasok din siya kahapon. Ayan, and then ngayon tulog siya, mamaya papasok na naman niya ng gabi. So bilan ko na ng cup syrup, and then titingin ako sa TNT ng mauulam namin mamaya. Hindi makakaluto kasi si Harold, and paubos na din yung mga na-isharon namin from the party and nung handa namin ng 24. So kailangan ko bumili ng food. Tingnan natin kung madami pa dong yung luto ng food sa TNT. Usually, yung kinukuha ko lang doon talaga yung sweet and sour. Pero nagsasawa na daw si Harold. So, tingnan natin kung ibang variety naman ng food yung kunin ko. Pero syempre, merong sweet and sour pa din. Si Hailey guys, tulog. Napatulog ni Mama. Kaya makakalabas ako saglit. Makakapag-errands ako. Hindi naman siguro gloomy yung weather. And hindi naman umuulan. So, ayan. Magja-jacket lang ako guys. And nag-upload na ako ng vlog ulit ng November 19, yung sa Costco namin. Ayan, nag-upload na ako. Mamaya i-publish natin yan. So, ayan guys, samahan nyo ako. Baling ko tong camera. Ayan, and kahapon, December 26, hindi naman ako nakapag-vlog kasi nasa bahay lang din kami, pahinga. Di ba lumabas lang kami saglit ni Harold sa Best Buy. Ibinili niya ako ng regalo niya sa aking Samsung Galaxy Watch 7. And then, ayun, saglitan lang yun. And nagpahinga kami sa bahay. Nakapag-nap nga kami nung hapon. And si Hailey din nakasabay sa nap. And then, nung gabi naman is nag-Netflix lang din kami ni Mama. Ang pinanood namin kagabi, 10 episodes yun yung La Brea, yung Sinkhole. So, ayan, itutuloy namin siguro mamaya yung panonood namin hanggang matapos namin. And then, baka isunod ko yung Squid Game kasi may bago ng episode, guys. So, ayan. Sulitin natin yung Netflix kasi binabayaran na siya ni Harold ng monthly. Dati kasi, yung Netflix namin, account yan sa Pilipinas na binayaran na ni Harold for 1 year. Tapos biglang all of a sudden, lolo ko yung Netflix namin. Bago kami makakonect, is magsisend pa ng code through email dun sa main account holder, which is nasa Pilipinas. So, syempre, pag gusto namin gumamit ng Netflix, hindi agad-agad. Kailangan pa namin hintayin yung code or ma-confirm niya sa email niya. And then, saka mag-open yung Netflix. Medyo nainis na si Harold sa ganun. Palagi na lang humihingi ng confirmation. Syempre, mag-i-istorbo mo din yung tao dun sa Pilipinas. So, nag-subscribe na lang siya ng sarili naming Netflix. Which is, nagbabayad na siya ng monthly. Parang sabi niya, I don't know, $24 ba monthly? Hindi ako sure. Basta mga nasa range ng ganun. So, sabi niya, sulitin daw namin yung Netflix. Pag pumapasok naman ako sa work, syempre, pagod ka na, wala ka ng time na manood ng Netflix. Ngayong bakasyon ako, ang balik ko na sa January 2. So, gabi-gabi, pwede ako magpuyat. Si Mama din, nakikinood sa akin. Tapos si Hailey din, nakikipuyat din yan. Nanonood kami. Tapos, nakatulog si Hailey kagabi ng bandang mga 1 a.m. Kami ni Mama natulog, magti 3 a.m. na. So, ayan, dahil nakanap ako, may energy ako magpuyat. So, tignan natin mamaya kung makakapuyat ulit. Ayan, and bukas, December 28, may pasok na naman si Harold, and yun yung aming wedding anniversary, 4 years. So, hindi ko alam anong ganap namin. Kung kakain ba kami sa labas, papasyal, or what. Depende. Balitaan na lang namin kayo guys kung makapag-vlog ako. So, ayan. Samahan nyo ako, bababa na ako. A few moments later. Ayun nga guys. Sana marinig nyo kung maingay na may dumadaan ng mga sasakyan. Yan, last year nagbigay kami ng papasko sa concert. Nag-iwan ako ng Tim Hortons dyan eh.
And then ngayon, minessage ko si ate ni Yubi, isa naming Pilipina na concierge. Naka-birthday off daw siya. So sa Monday kami makikita, may aabot din ako sa kanyang papasko. Tawid muna tayo guys, wait. 21 seconds. Ayan guys, dito tayo sa Shoppers pupunta. Friday na pala ngayon. Grabe, bilis ng oras. Pag nasa bahay ka talaga, hindi mo mamalayan, no? Shoppers. Ayan, pupunta sana ako dito kagabi, kaso dahil nga Boxing Day, 10 o'clock mag-close sila. And alam ko hanggang 12 ayan, no? 12 a.m. I don't know kung nag-change yung oras, so ayan. Ayan yung sinasabi nilang mabisa. Super effective sa Bicol. Tingnan, ay ibang klase pala. Saka hindi naka-sale. Capsule pala siya. Ito is... ito. Baka pwede ito. Kahit ages 2+. Ayan. Antiviral flu care. Recover twice as fast. Ayan, no? Cough, congestion, aches, and pain. So, pwede siya for family. 230 ml na syrup. So, I think mas gusto ni Harold tong syrup. Wala silang mas maliit. Ayan yun. Let me see nga. Ang itsura sa loob. Ang laki niya, oh. Maubos kaya namin to. Actually, yung Benedy, naubos ko yun, pero mas maliit dito. Ito siya. Wanna see. May kasama na siyang cup. Teka, hindi ko mahugot. Okay. Ganito. 230. I think this one na lang. Kasi kung mabisa naman, bili na natin yan. Tsaka, matagal naman to eh. 2026 ng October. Okay. Nag-iisa na lang. Wala, nag-iisa na lang. Kunin na natin to. Ano ba itong capsule nila? 24. Mas okay pa rin itong iniinom. Nag-iisa na lang. Meron din sila nito. 30 pieces din. Immunity Gold. May music guys sa Shoppers tayo natin. Baka makapiright kasi ako. Nagsalita pa naman ako doon. Nakapagbayad na ako. Punta tayo ng TNT. Tingin tayo ng food dito. Ayan. A few moments later. Guys, may music din sa TNT kaya hindi ako masyado nag-vlog doon. Eto, naglalakad na kapauwi sa bahay. And nag-message pala yung teka, dala ko kasi itong food, baka mamaya babagsak. Chinek ko yung phone ko kanina sa cashier, nag-message yung landlord namin. Nandito daw siya sa building sa baba kasi dala na niya yung temporary microwave na ipapagamit niya sa akin. Sa amin, I mean, kasi nga, nasira yung microwave kahapon, guys, kung kailan holiday season, di ba? Tapos madami kang naisharon, madaming food na leftover. Saka nasira. Nahihirapan tuloy kami magpa-heat ng food and everything. Tapos, hindi naman niya sa amin sinabi kahapon na meron siyang temporary, lagay ko kayo dito sa milk food. Temporary, meron pala siyang replacement na microwave papagamit sa amin hanggang dumating yung order ng bagong microwave sa unit. Kasi dumating din kanina yung electrician, chinek. So, 2018 pa kasi itong building na to. So, ganun din yung year na bago yung microwave. So, mga 5 years na. Or magsi 6 years na yung microwave. Sirain na daw talaga yung ganun. So, kailangan palitan. So, sinabi ko kay Hardy as yung landlord namin kung meron siya mapapahirang for the meantime. So, ayun, nag-message na da-drop off daw siya ngayong hapon. Kaso, di ko alam anong oras.
Ayun, biglang nag-text. Umalis na siya. Idadaan daw ulit mamaya. Kaya hintayin natin yung text niya ulit, guys. Lug si Hailey. Tahan. Ay, ito, dala ko. Buti nagdala ako ng extra eco bag. Full charge na yung batteries ng camera. Tanggalin na natin yan. Ay, dito na lang tayo mag-quick haul at copyright yung mga music. Ito yung kinuha ko sa TNT eh. Magkano ba ito? Tingnan ko yung resibo. Kasi kinikilo nila to guys eh. Ayan, hindi ko masyadong pinuno. Kumuha lang ako ng parang sweet and sour na pork, and then yung sweet and sour din yata to na beef. Hindi, ano nga ba to? Basta, yung matamis-tamis din siya na may sesame, yung parang maliliit na toppings, and then yung parang dumplings, and then yung parang tatlong lumpia nila na vegetable. Yun lang kinuha ko eh. Tapos kumuha ko ng banana kay Hailey. Favorite din niya yan. Yung sa kaubas. Hindi kami nakabili ng grapes kasi nung Pasko. Diba usually sa Pasko may grapes. Yung ngayon ako bumili. Seedless. Ayan. Tapos, resibo eh. Yung food, not bad ha. Yung food ko 22.86 per kilo. Pero yung nakuha ko lang is 19.66. Diba? Ayan. And yung sa Shoppers, ang binili ko na ito guys. Ayan. Effective daw yan sa mga may ubo. Sambucol. Ang laki 230 ml na syrup siya. So, inumin namin yan. Pati si mama pwede yan mag-take. And yung nakasale na Ferrero, $5. Mama, nakasale tong Ferrero nila. Nagki-clear out sale na sa mga chocolates. Yung mga pampaskong chocolate, nakasale na. Magandang ipambalik bayan box. And kumuha ko ng maliit na Pandoro. Ito yung parang Italian bread eh. So, parang $1.89 na lang to eh. Yeah, $1.59. $1.59. Ito yung mga Italian bread. Masarap yan for Christmas. And bumili na ako ng itlog sa Shoppers na din. Kasi parang mas mura yung itlog nila doon. Nasa $4.55 lang eh. Ito sa TNT, nasa $5 something eh. So, ayan. Large size na eggs. Naghahanap si mama ng itlog kasi yung mga natirang egg white. Ang dami sa fridge, di ba? Nag-leche plan ako. So, kailangan pa rin niya yung egg yolk para maluto yan pag breakfast. Ayun lang naman, guys. So, ito yung microwave na nasira. wala nang oras. Hindi kami makita ng oras. Kasi hindi na rin gumagana yung ilaw saka yung vent niya. Kasi nung pagbukas daw kahapon ni Harold nung umaga, magpapainit nga siya ng mga na-shower na food. Parang may pumutok daw something. Hindi niya alam kung dito or dun sa fuse box sa loob ng kwarto. So, wala na. Ayan, tinignan ng electrician. May inopen siya dyan kasi nag-open din dyan. Nagsaksak something. Ayun. Parang kahit papalitin na yan. Sirain na talaga. And then, tinignan niya yung mga socket namin dito sa kitchen. Nireset lang niya ng madiin. Kasi ginagawa namin last time, yung pala hindi madiin kaya hindi gumagana. Ang tagal namin hindi nagamit yung dalawang socket. 4 yan actually dito sa kitchen. Ngayon nagagamit na namin. And then, yung sa likod ng TV, hindi rin gumagana yung socket din doon. Dahil yung pinaka main switch pala niya is yung switch dito sa may living room. Yung ganyan. Yun pala doon mo pala ino-on off. Kasi walang ilaw yung living room. So doon ka maglalagay ng parang floor lamp doon sa likod ng TV or basta malapit doon sa saksakan. So doon pala yung switch niya. So doon yung on and off dito sa may gilid namin. Sa may gilid lang siya ng pinto ng sala namin, guys. So ngayon, alam na namin. Magto 2 years na kami dito, di ba? Ngayon lang namin nalaman yun. Nagwa-wonder kami matagal na, ano ba tong switch na to? Wala namang ilaw sa gitna. So yun pala yung purpose nun. On and off, para hindi ka nasaksak tanggal doon sa likod ng TV namin kung saan nakapwesto yung parang floor lamp namin. Kaya hindi rin namin ginagamit yun. So ngayon alam na namin. Okay na. Papalitan na lang nila yung microwave. Sagot naman ng landlord yan. Ayan. Pati yung pagbabayad sa technician na pupunta dito. And tinawag nga ni Harold yan doon sa parang technician ng, nakalimutan ko yung brand nito. Yan, brand? Hire something, parang ganyan. Ang kinote nila na parang bayad daw sa labor fee guys ng per hour, $120. Pupunta lang yung technician para i-check. $120 agad yun. Siyempre yung landlord magbabayad. Pero hindi namin finish through. May kakilala kasi electrician yung landlord. So siya ang nagpapunta dito sa amin. So bahala na silang mag-usap kung magkano babayaran niya doon.
Ayan, pag may bahay ka talaga, pag ganyang mga emergency gastos. Pero dahil nagre-rent kami, wala kaming gagastos. Papalitan nila yung microwave. And last year, pinalitan din nila ng bago yung dishwasher namin. Kasi yan, never talaga namin nagamit nung nag-move in kami dito. May missing part. Tapos pinalitan ng bago, may nag-install din. Ayan. Once na may masira dito, sagot yan ng landlord, guys. Pero yung mga light bulb, kumara na napundi na yung light bulb namin sa washroom, kami bumibili ni Harold ng light bulb and then nire-reimburse ko sa landlord, binabawas sa rent namin. So okay naman yung ganon. Ano pa ba mga dito, napalitan? Ayun yung AC, dati nagtyaga din kami ilang buwan walang AC. Kasi hindi rin siya gumagana nung lumipat kami. Nagtiis din kaming tower fan lang yung nireplace ng landlord. Ayun, nagawa din. Sila rin nagbayad dun nung nagawa ng AC dito. Ayan. Yun lang naman, guys. Update later. Mamaya magigising na yan si Hailey eh. Kakain lang muna ulit kami. So, ayan. Na oras na ba? O, tingnan mo. Nasanay akong titingnan ng oras doon. Dito tayo. 2:29 p.m. One eternity later. Ayan na siya, guys. Oh. Nakuha ko na yung microwave na pinahiram ng landlord sa amin. Nalinis ko na rin yung loob niyan. Medyo maliit lang. Pero okay na yun. At least, ngayon kami magagamit. Ayan. And, dito nga lang siya sa malapit sa sink. So, nilagyan ko na ng kitchen towel. Para just in case matalsi ka ng tubig, at least safe yun dito. Ayan. Tignan natin kung approve kay Harold mamaya ang pwesto niyan. Tinanggal ko na yung mixer dyan saka yung drying rack ni Hailey. So, hanapan ko pa ng space yung mixer ko saka yung drying rack ni Hailey. Ganyan na muna. And ayoko na rin magpatong ng mga gamit dito. Mahirap na. Ayan. O, diba napagana rin namin yung ilaw sa likod kasi okay na yung sasaksakan. And additional light. Ayan. Inaalikabok na ang aking plants. Kailangang punasan ang aking rubber tree. Buhay na buhay. Pati ang aking snake plant. Buhay na buhay dyan. Magto 2 years na. Pati ang aking money tree. Yan ang aking mga surviving plants. Ito na wala na, namatay na yung nandun. Maliit na snake plant yun namatay na. Ayan, may mga bagong tubo. O, diba? Ayan din, mga bagong tubo yan, maliliit. Buhay na buhay din ang aking money tree. Mahaba na nga tong snake plant to. Hindi ko alam kung paano iripat to. Meron ba kayo alam, guys? Sabi ni Harold, wag ko na daw pakailaman yung snake plant. Nananahimik na daw eh. Pero parang andit na kasi nung nung pot. Ayan Pansin nyo ba naglagay si mama ng mga eggshells? Yan. Pampataba daw ng mga halaman. Yan. Yung laruan to ni Hailey. Gising na si Hailey. Ayan. Diba? Hey, Hailey and the vlog. Come on. Hailey. Show them. Show them your hair. Show them your hair. Look. Wow. Oh, let's end the vlog. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Hope to see you guys on our next vlog. Bye! Say bye!